maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5:01 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa unang radyo ng balita. Ngayong araw po ng Miyerkules, ngayon po ay 17 na po sa buwan ng June 2026 mga kasama. Kumusta mga ka-idol? Kami po ay umasa na nasa mais kayong kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghahatid po ng mga balitang nakalap na niyo pong radyoman sa nakalipas na 24 oras. Dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating kaagapay this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Dalawang tulak droga arestado sa Cotabato City ng ating kapulisan. Una sa lahat, headlines. Dalawang tumangay na isang sasakyan na arestado. Uhuli ng Highway Patrol Group dito sa bahagi ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Samantalang sasakyan kanilang kinuha na recover. Una sa lahat, headlines. Lalaki naman natagpuang patay sa isang ilog sa bahagi ng Tugunan Special Geographic Area matapos na mapaulot na nawawala nito nakalipas na mga araw. Una sa lahat, headlines. Provincial Most Wanted Person naman na sa Basilan patay din matapos na mabaril. Una sa lahat, headlines. Babaeng senior citizen na patay din matapos na mabaril sa bahagi ng Kinapawan City kahapon. Una sa lahat, headlines. Mga motorsiklo ipinamahagi ng 6ID o sa 6ID ng Provincial Government ng Maguindanao del Sur. Una sa lahat, headlines. Bamboo Plantation sa Maguindanao del Sur balak na palawigin. Una sa lahat, headlines. 43 anyos na lalaki patay din sa nangyaring pamamaril sa bayan ng Libak. Una sa lahat, headlines. Panukalang pagtatatag ng Bangsamoro Dawa Center lusot na sa committee level ng Parliament. Una sa lahat, headlines. Samantala, Katamko itinalaga bilang NTF-ELAC cluster nakatutok sa mga grassroots development. Una sa lahat, headlines. Balita naman sa national, hearing ng 18 dating marino at nadagdagan pa ng 4
At ni dating si Congressman na Mike Defensor, nangyari kahapon. Kanilang binulanas o kanilang sinabi na sila po ay naghatid ng pera sa mga congressman at mga senador. Kasamang kanilang dinawit ang ilang mga mamahayag at itong COMELEC chairman. Una sa lahat, headlines. Special session ipapatawag ng Malacanang ngayong araw sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Una sa lahat, headlines. Presyo ng langis sa nakitaan ng malaking pagbawas ng presyo. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa ibayong dagat sa araw po ng Friday gagawin ng lagdaan para sa peace agreement ng bansang Amerika at ng Iran. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli sa magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita ngayong araw po ng Wednesday na mga kasama, 3 araw na lang, araw na po ng Cotabato. Good morning sa ating mga suki taga-subaybay sa 37 barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa ating balitaan this morning sa ating mga suking mga driver na sweet lover. Biyahing Super, Awang, Village Super, good morning po sa inyo. Sa ating mga estudyante na gising na po na may maagang klase, good morning. Sa ating mga teacher na gising na rin po sa mga sandaling ito, mapia-mapita sa Kanulangon San sa mga nagkakape sa mga sandaling ito. Ano inyong pangbara, pandesal ba? O dudol, o kumukunsi, o ano pa bang masarap na kapares dito sa Ana Sanitiva Ground Coffee. Good morning sa ating mga Facebook page sa viewer kay Sir Amay Samrod. Good morning sir, kumusta ka naman? Nang Suara Mindanao, kay Marvin Leon, kay Wahida Akan Mamalapat, kay Danny Pigkaulan, at kay Father Elmar Cortel. Kumusta ka naman Fads? Diyan sa bahagi pa ng UP sa Maguindanao del Norte, kay Merlukman ng Buluan, at kay Jeffrey Salvador ng Tenorio, kay Beth Swagabla, kay Ibrahim Ali, good morning, kay Lea Munando Mo Sarta, sa tinungkaan kay Medje Di Matingkal. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Malukot na balita dahil yung na-missing na tao dyan sa bahagi po ng Tugunan ay nakita pong wala ng buhay kahapon sa isang ilog dyan sa naturang bayan sa Special Geographic Area. Inilalang naturang biktima na si Imran Anta na residente ng barangay Dungguan na Samlang sa North Cotabato. Batay sa pahayag ng kanyang mga kamag-anak, huling nakita ang naturang biktima alas 2 ng hapon na nang bumiyay patungo ng Matalam. Nang hindi na ito makauwi, kaagad silang humingi ng tulong at naglabas ng panawagan sa social media upang mahanap ang naturang biktima. Natagpuan itong wala ng buhay sa isang bahagi ng isang ilog sa Tugunan Special Geographic Area habang nawawalan na ang kanyang single motorcycle na dala sana na nakatagda sana po nitong iswapa. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po yung follow-up investigation ng kapulisan. Inaalam kung sino ang nasa likod na naturang pagpatay at kung bakit nakarating siya sa Special Geographic Area sa bayan ng Tugunan. Unang radyo, unang balita. Alas 5:09 na po ng umaga ating oras. Iba pang balita. Dito naman sa bayan po ng Libak kung saan isang insidente din po ng pamamaril ang naitala. Patay ang isang 43 anyos na lalaki matapos na mabaril sa bahagi ng sitio Masurot, Barangay Poblacion 2 sa bayan po ng Libak sa probinsya ng Songtan Kudrat. Kinilala ng Libak MPS ang biktima na si Christopher Bilarde Aquino, residente ng Barangay Pasandalan na ng nabagit na bayan na kaagad na nasawi matapos na magtamo ng maraming tama ng bala sa kanya pong katawan. Sa ngayon, patuloy pa rin po ang investigasyon ng Libak PNP. Inaalam kung anong motibo at kung sino ang nasa likod ng krimen.
Nagsasagwa rin ng follow-up operation ng mga pulis kaugnay na insidente habang patuloy ang kanilang pangangalap ng karagdagang ebidensya. Unang radyo, unang balita. Alas 5:10 na po ng umaga ating oras sa iba pang balita. Patay din po on the spot ang isang lalaking kabilang sa provincial most wanted person matapos na mabaril ng mga di patukoy na mga armadong sospek sa barangay Bangis sa bayan po ng Lantawan na sa Basilan kahapon po ng umaga. Kinilala ng pulisya ang biktima na si alias Lupin, 36 anyos na naharap sa umano sa kaso ng frustrated murder. Ayon sa paunang investigasyon na sa isang bahagi ng ilog ang biktima ng lapitan at ang pagbabarilin ng mga suspect bago agad na tumakas. Na-recover ng mga otoridad ang ilang basyo ng bala ng o sa pinang-area ng krimen na isa sa ilalim sa pagsusuri bilang bahagi ng investigasyon. Patuloy naman ng isinagawang hot pursuit operation upang matukoy mahuli ang suspect. Unang radyo, unang balita. Oras po natin ganap ng alas 5:11 na po ng umaga. Ating dakwan muna itong report ni Radyo Mandato Abs dahil sinasabing ilang individual o dalawang individual arestado kagabi ng Highway Patrol Group dahil sa dala nila yung isang carnap na sasakyan dito sa bahagi po ng Sultan Kudarat. Ating dakwan na si Radyo Mandato Abs abang sa kanya pong report sa naturang insidente. Ronda Presinto. Arestado ang dalawang suspek matapos mabawi sa mga ito ang ilang araw ng pinaganap na sasakyang tinangay na color gray Mitsubishi na may plate number CCC 9632 pasado alas 9 kagabi sa bahagi ng barangay Salimbao, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sinabi sa DXMY ni Police Lieutenant Ramon Alandar Jr., Special Operation Team Leader ng RSPU Bar, ang mga suspek ay kinilalang sina alias Ariel at alias Jan, mga nasa ustong gulang kapwa residente ng Kidapawan, habang at large si alias Fritzon na taga Midsayap sa North Cotabato. Ayon kay Alandar, isang modus ng rentakarang insidente kung saan noong June 13 ito inarkelaan ni alias Fritzon na subject sa operasyon kasama si alias Ariel at ibabalik umano noong June 14, subalit umabot na ng 4 na araw ay hindi pa rin naibabalik ang sasakyan. Dito na ipinalarma ng may-ari ng sasakyan sa PNP Highway Patrol Group at mabilis na ibinato sa RSPU Bar dahilan na natunto ng mga suspek sa pamamagitan ng GPS na nakakabit naman sa unit. Dagdag pa ng opisyal, nagkaroon pa ng habulan kahapon sa Dato Angal Timbang, Maguindanao del Sur at maswerteng nadatna ng mga suspek sa bayan ng Sultan Kudarat sa tulong ng Sultan Kudarat MPS. Nasa kustodiya na ng RSPU Bar ang mga suspek at ang sasakyan kung saan maaarap ang mga ito sa kasong paglabag sa anti-carnapping law na isasampa laban sa kanila. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyo Manebs, abang tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat na Twebs. Malaylay pala yung kanilang naging paghahabol from Dato Angal to Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Ilang banyo yung kanilang dinaanan bago sila nahuli kagabi na dito sa bahagi po ng Sultan Kudarat. Dahil dito, nagpasalamat ang HPG sa pagkaka-recover na naturang sasakyan at ang pagka-aresto sa dalawang individual na kung saan sila po ay nakatakdang i-turn over doon sa area mismo kung saan naganap ang naturang pagkakawala ng sasakyan na meron palang GPS kaya't natuntun. Narito si Lieutenant Ramon Landar Jr. Unang radyo, unang balita. Magandang gabi po. Ito po ay bunga po ng ng pagkipag-ugnayan sa atin ng local police ng Cotabato Police Provincial Office, particular po sa Makilala Police Station. Doon po nangyari yung blatter po nito na pinaalarm po na failed to return, which is ito pong sasakyan nito, kung makikita nyo, itong Mirage na po na bearing plate number CCC 962 ay nirentahan po nung June 13 sa Makilala, Cotabato Province for only 1 day. And then nagkataon na nung June 13, pagka 14 dapat ibabalik. 15, wala pa rin. 16, wala pa rin. At saka may GPS po siya, live yung GPS niya. At sa natatrack po ng may-ari kung saan yung location niya. So ibinato po sa amin itong alarm, local alarm po, at saka po
yung pinasa po sa amin yung GPS para po matrack ang location nitong subject na unit. So, fortunately, dito po natin nakuha sa barangay, sa Rimbaw, sa help po ni Barangay Kapitan Ufaida Mastura, at saka sa tulong na rin po ng may-ari ng bahay na si Michael Napintoy. Kasi dito po tumuloy sa kanya. Nag-drop by dito yung driver nitong sasakyan, na which is na-recover po natin dito sa ano ng bahay, location ng bahay. Unang radyo, unang balita. Yun, kaya na-recover dahil merong nakalagay na GPS kahit saan man siya magtago, saan man siya dito sa mundo. Talagang monitor ang kanila pong galaw. Kaya sa mga gagawa ng ganitong krimen, lahat ng mga red na car siguro may mga GPS yung kanilang mga unit. Kaya kapag di po rin nasa uli, malamang ganito ang din po ang papalarin o magiging kainatan ng inyo pong buhay. Magugulat na lamang kayo ay huhuli ng ating kapulisan. Unang radyo, unang balita. Nakapanayam din po ni Radyo Mandato Web Sabang ang isa sa mga itinuturong Sospark. Narito si alias Ariel. Walang sakinan siya, hindi mo nakuha. Ako kilala kong second driver na nag-i-rent na sakinan. Toto, pagkanto na ko sir, yung pinsan ko dyan, yung restaurant ng minivan niya, hinatid ko lang sa nagbili, sa Talitay. Yun lang sir. Oh. Kailan ka kung kinsay kwan dire? Kinsay nag-rent sa kwan? Nag-rent? Hindi sir, hindi ko kilala sir. Paano nangyari gano'n? Hindi mo nang kilala. Ano na yung mga sumunod na nangyari? Yun lang sir, pinadrive na sa akin yung sasakyan sir, na yati lang yung restaurant dyan sa Talitay. Ang sasakyan na minivan na binili nila. So, saan ba kayo unang galing? Kilapawan lang sir sa amin sir. Kilapawan? Oo. So, nag-travel kayo papuntang Dito ako, Cotabato. Cotabato. Saan sa Cotabato particular? Sa Limbaw dito sir. Dito. Oo. Ano naman yung binamagad mo doon sa Talitay? Yung restro lang sir, pinatid sa akin doon. Rehistro? Restro ng minivan. Minivan? O na binili nila. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Sa Espanyola oras sa Pilipinas sa DXNY ganap ng 5:80 na po ng umaga. Tatak RMN. Tulong ka pa rin boy kahit na magsisinungaling ka na hindi mo alam paano ka nasa iyong sasakyan. Kumbaga maimbestigahan ka, baka kakanta ka rin. At na pong balikan nyo at mga kasamang Radyoman na kumala po ng balita. Balikan natin si Radyoman Maestro dahil sinasabing isang motorista patay matapos na masangkot sa road accident kagabi sa Davao din na Sinsuat. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Sao. Ronda Presinto. Dead on arrival sa Cotabato Regional and Medical Center ang isang motorista matapos masangkot dito sa vehicular accident sa barangay Baka sa bayan ng Dato rin Sinsuat, Maguindano del Norte pasado alas 8 ng gabi kagabi. Kinilala ang naturang biktima na si Anuaro din na Makabimban, 28 anyos, residente ng bayan ng Dato Angal sa Maguindano del Sur. To, sinasabing binabagtas nito ang kahabaan ng National Highway sakay ng kanyang Honda Click 125 na kulay asul. Pagsapi nito sa butas-butas na konkretong kalsada ay aksidenteng nawala ng balanse hanggang tuluyan itong samimplang. Sa lakas ng impact nito ay tumilapon ng biktima at nabago ang ulo nito sa concrete barrier na nasabing lansangan, dahilan upang magtamo ito na matinding pinsala sa ulo nito. Sinubukan pang dalhin ng kanyang mga kasamahan sa ospital, subalit idineklara nito ng mga attending physician na dead on arrival. Kasama mo sa DXNY 90.9 Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak Armin. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala nakuha natin sa Radyoman Dato Jul 16 na units ng military motorcycle mula sa provincial government ng Maguindanao del Sur. Iturnover kahapon na sa Kampilan. Sa detalye sa Radyoman Dato Jul di Mapalaw. DXMY. Tatak
RMN Itinurn over kahapon ng hapon ang 16 na units ng Honda XR150cc mula sa provincial government ng Maguindanao del Sur para sa mga infantry battalion ng 6th Infantry Campilan Division ng kasundaluhan sa pamamagitan ng programang Give Heart ng lalawigan. Mismong sina Governor Kagi Ali Mitimbang at 6th ID Commander Major General Jose Vladimir Cagara ang nanguna sa ceremonial activity. Sinabi ni Dato Anggal Mitimbang Mayor Dato Nathaniel Mitimbang na ito ay hudyat umano ng pagtutulungan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at security sectors, lalo't malaking tulong ito sa kahit anumang operasyon. Una, alam naman natin na ang local government unit at saka yung sa security sectors natin ay always na magkasama yan. So hindi naman po pwede na hindi tayo magtatrabaho na kasama ang PNP at saka yung AAP natin, lalong-lalo na pag-address sa peace and order. So isa ito na nakita ni Governor na pwedeng mag-respond ng mabilis doon sa mga mangyayari sa mga munisipyo o dito sa probinsya natin. Kasi unang-una ang binigyan ni Governor is yung mga munisipyo ng rescue vehicle, tapos yung PNP. Ngayon yung Army na naman bibigyan natin. Labis naman na nagpasalamat si 6th ID Commander Major General Jose Vladimir Cagara sa Maguindanao del Sur Provincial Government sa kanilang natanggap na unit ng mga motorsiklo. Inaasahan niya na magiging malaking tulong sa paghatid serbisyo at pagbabantay seguridad ang mga motorsiklong ibinigay ng provincial government sa mga kasapi ng militar. Naroon din sa naturang programa sina 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato at iba pang mga opisyal. At gusto ko magpasalamat sa ating buting Governor Timbang, plus nandito na si Mayor, sa kanilang walang kumpay na suporta sa ating mga kasagalan. Nakikita niyo po sa likod, dito po yung 16 motorcycles na dinonate po ng local government ng Maguindanao del Sur. Isang malaking boost ito sa aming capabilities. Although meron na kami mga other capabilities when it comes to transportation, itong bagong mga motor na ito ay malaki ang may tutulong na ito, particular sa pagpapanatili ng ating katahimikan at kapayapaan sa lugar. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Manjur Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa mga balitang yan. Samantala, balikan natin, nakuha natin sa Radyo Mondays sa kanyang report na sinasabing 207 na mga kwalipikadong nakakuha ng slot sa libreng letter review scholar ni Gob Dato Tukaw Mastura. Sa detalye sa Radyo Mondays Mangod. DXMY RMN Report. May kabuuang 207 masisipag at dedikadong mga naghahangad na maging guro ang opisyal na kwalipikado para sa libreng Let Review Scholarship Program. Isang pangunahing programang pang-edukasyon ng pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Norte sa ilalim ng pamumuno ni na Governor Dato Tukaw Mastura at Vice Governor Dato Marshall Sinsuat. Layunin ng programang ito na matulungan ang mga magiging guro sa kanilang paghahanda para sa licensure examination for teachers ulit at mapalawak ang oportunidad para sa dekalidad na edukasyon sa lalawigan. Ipinakikita umano ng programang ito ang matatag na advokasya at patuloy na pangako ni Governor Mastura sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa probinsya. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, layunin ng provincial government na mabigyan ng sapat na paghahanda at mas malaking pagkakataon ang mga naghahangad na maging ganap na lisensyadong guro. Layunin din ng pamunuan ng probinsya na magbigay ng matibay at dekalidad na suporta sa mga lokal na nagtapos habang sila ay naghahanda para sa LET at nagsisikap na makamit ang kahusayan sa kanilang propesyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Mondays Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Mondays sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Ali Bastar sa Pikit at kay Ali Masiba. Good morning sa Langayen sa Pikit pa rin kay Nancy Sabado Blanca Rimonde. Sa Midsayap sa North Cotabato kay June Kasan. Good morning kay Dato Tuguto at kay Sally Abdul Karim. At kay Ma'am Kadigya Rahman Abdullah, good morning Ma'am Diggs. Saan ka man ngayon? Parang pa-plant-plant na lang si Ma'am Diggs ngayon Kumusta Ma'am Diggs? At kay Leia Mosarta, good morning. Kay Elmer Bong Angeles, good morning po sa inyo. Kay Laga Bayaw, good morning sa Tamuntaka 4 dito sa Cotabato City. At kay Tox Parida Bayaw, kay Gary Bayaw, good morning daw kay Randy Santisas. Kay Sir Dato Unoto Di Maukom, good morning kay Naili Tabara. Sa bahagi ng Petad sa Old Kaabakan sa SGA, kay Kuya Pres sa Sultana TV.
Good morning, DXMY. Happy Regional Eagles Week. Ongoing po ang mga ginaganap na aktibidad sa City Hall Gym. Nagsimula noong 15 hanggang 22. Shoutout sa mga kuya at ate ng United Religious Cotabato Empire. Kay Pingsong Alim, good morning. Oras natin ganap ng 5:25 na po ng umaga. Oras na para tayo po'y humigop ng Muscleman Strong Coffee para may lakas tayo sa buong maghapon. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong na nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan sir. Action may seg minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. It's rainy and back to school season once again mga ka-Pure Gold. Kaya't ihanda na ang mga shopping list dahil parating na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Big discounts on your favorite items. At may chance ka pang manalo ng 1-year free grocery for tindahan ni Aling Puring or Perks card members. Kita-kits ang June 19 until June 21 for our 3-day sale at mag-enjoy ng sangkatutak na special discounts on select items. Talagang sa Pure Gold, always panalo. DTI Fair Trade Permit number FTEB 258020 series of 2026. I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako believe. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro.
This newscast is brought to you by Milo. Drink Milo every day. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. O radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Isayos po niyong oras natin ganap ng alas 5:31 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balita nga nakalap na niyo po Radyo Man ngayong araw po ng Miyerkules, araw na ina ng laging saklolo mga kasama. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin sa umagang ito sa Team Talipapa, kay Sarge Wanday, kay Kuya Rigor, at kay Ate Jane na Kuya June Amisa, kay LJ Landau, good morning. At kay Wahida Akan Mamalapat sa Special Geographic Area. Sa Kadayangan kay Danny Labrador, kay Doc Margani Gumander, watching from Cotabato Darussalam College. Diyan sa Mother Barangay Bagwa sa Cotabato City, kumusta Doc Gumander? Diyan sa bagyo po ng Mahad, kay Mads Amba, good morning. Kay Parida Balabagan sa area po ng Lagundi, SGA. At kay Bay Gyara Ora Kusman, Salam DXMY. Mapia Mapita, nakikinig kami sa Tamuntakawan, malakas ang radyo po ninyo. Shoutout sa aming kapitan, kay Bay Urak, kay Hadja Honorable Ahmad Urak ng Tamuntakawan dito sa Cotabato City. Good morning, Kap Urak. Salamat sa inyo pong pakikinig. Kay Violet Ningas Kapantuan sa New Bohol, Kidapawan City. At kay sa Jeddah, mabuhay daw ang DXMY. Kay Pingsoy Salim. Good morning kay Dato Manong Makir Latip. Good morning kay Dato Faika Benito sa Tabiran, kay Jenudin Hailon. Kay Raymond Kahantig Taharan, good morning sa Boracay, aba. Here in Boracay, Aklan, pa-shoutout sa pamilya ko sa Taharan, Kandig sa Bugabungan sa Upi. Good morning po sa inyo kay Kuya Henry Unlayaw sa bahagi po ng Digos. Good morning. Sa mga dagdag pa rin pong balita natin mga kasama, na bahagyang tanggapan ni MP Atty. Kitim Kadatuan Jr. ng mga school kits sa mga batang naninirahan sa 3 orphanage center bilang bahagi ng programang Sam Kids sa program. Unang nakatanggap ng mga school kit ng mga bata mula sa Marcaj Abdul Rahman Solaitian Orphanage Center noong June 12. Bawat kit ay naglalaman ng mga notebook, ballpen, lapis, pambura at pantasa. Bukod dito, pinahintulutan din ang mga bata na pumili ng 2 karagdagang gamit mula sa intermediate paper, Crayola, ruler at correction tape. Sa naturang parehong araw, nagtungo rin ang tanggapan ni Kadatuan sa Marcaj Al-Arfaj sa Orphanage Center upang pagpatuloy ang pamamahagi ng school kits. Noong June 13, isanagwa naman ang 3 yugto ng distribution sa Madrasa Baraka Orphanage Al-Arabiya. Nakatanggap din ang mga bata ng school kit na naglalaman ng mga notebook, ballpen, pambura at pantasa. Bukod sa 2 karagdagang school items. Ayon sa tanggapan ni MP Kadatuan Jr., layunin ng Sam Kids ang initiative na matiyak na may sapat na pangunahing kagamitang pang-eskwela mga bata upang makatulong sa kanilang pag-aaral at paghahanda sa pagbubukas o sa pag-uumpisa ng klase. Unang Radyo, Unang Balita. Sa iba pang balita, nanatiling positibo ang pamunuan ng United Bangsamoro Justice Party na makakabit nito ang pagiging dominant majority political party para sa kaunanang Bangsamoro BARM election.
Ayon pa kay UBGP spokesperson Engineer Muajirin Ali, na siya rin na-appoint bilang section ng UBGP, matibay ang kanilang paniniwala na sapat ang kanilang suporta at organisasyon sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro pang makuha ang naturang pagkilala mula sa COMELEC. Ayon pa kay Engineer Ali, mahalaga ito upang masubaybayan ng partido ang proseso ng pagboto at pagbibilang ng mga boto sa iba't ibang mga lugar. Unang radyo, unang balita. COMELEC kami last week during the hearing nandun sa petition for dominant majority as a party na may motion for reconsideration doon sa nag-petition sa against the UBGP. But we're very confident naman na malalampasan namin yung bagay na yan. Kaya focus na kami sa preparation ng election. Ito na lang yung hinihintay namin yung decision ng COMELEC naman doon sa petition ng UBJP for the dominant. Ginawa nga namin last year doon sa hearing. Unang radyo, unang balita. Samantala sa ibang balita, puspusan ang pagsasagawa ng voters education ng UBGP para dito sa first parliamentary election. Iniyag ni Engineer Muajirin Ali, tagapagsalita ng partido, na patuloy nilang pinapalakas ang kampanya upang maging mulat at responsableng mga botante ang mga Bangsamoro. Patuloy naman ang panawagan ng UBGP sa publiko na makilahok sa voters education activities at gamitin ng wasto ang kanilang karapatang bumoto para sa mas maunlad at mapayapang kinabukasan ng Bangsamoro. Unang radyo, unang balita. Yun yung pinagkakabisihan namin sa ngayon. Sa ngayon, nakikita naman natin na yung ilan doon sa mga activities na nangyayari patungkol sa ating preparation leading to the upcoming September 14 first parliamentary election. Series na po itong mga activities na ito, barm-wide. Hindi lang ako sigurado dun sa mga exact dates, but the recent activities na nagawa na namin, for instance, a few days ago, nasa SJ area kami with our party vice president, Eric Ban, and other officers ng partido. And then just recently, kahapon, nasa Datuudin yung event na nagawa. At maliban dito, may mga ilan ding activities na ginagawa even sa Maguindanao del Sur in relation naman dun sa MILF organs na ginagawa. Unang radyo, unang balita. Pumango na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang bangsa. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Federalist Party, PFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. Nagsagawa ng Bangsamoro Federalist Party ng voters education activity para sa mahigit 200 na mga BF noong weekend. Ito ay sinagawa sa bahagi ng headquarters sa Tamuntaka sa Cotabato City bilang paghahanda sa first parliamentary election. Dumalo at nagbigay ng binsay si MP Tumanda Antok at si MP Butch Malang, Minister Ahmad Ibrahim, BFP Secretary General Tamano Makakuha, Commander Stad Saway Tundo, Commander Yasser Kadir at si Commander Ebra Amay Kurota. Tinalakay sa programang mahalagang impormasyon tungkol sa proseso ng halalan, kahalagaan ng wastong pagboto at aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan sa pagpapatatag ng demokratikong pamamahala sa Bangsamoro. Layunin ng Voters Education Initiative na palawakin ang kaalaman ng mga mamamayan upang makaboto ang may sapat na impormasyon at makaambag sa isang mapayapa, malaya at makabuluhang halalan dito sa Bangsamoro sa September 14. Unang radyo, unang balita.
Sa iba pang balita, isinagawa kahapon ng 3 days workshop para po sa Sustainable Bamboo Plantation Establishment sa bayan po ng Datuangal sa lalawigan po ng Maguindanao del Sur. Ito po ay pinangunahan ni Vice Governor Dato Sheikh Hisham Nando kasama ang mga board member ni Mr. Kalikasan, board member Kahal Jakitag, naroon ng mga resource person na bihasa para po dito sa pagpapalawak ng bamboo plantation sa lalawigan. Unang radyo, unang balita. Ng bamboo plantation management na isinagawa po ng ating provincial government in partnership sa MENRI at sa lahat ng mga municipal MENRI officers sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. So present po ang 24 municipalities dito. So 3 days workshop ito na titingnan natin, na pag-aralan natin itong pagtanim ng bamboo, especially giant bamboo. Kasama natin dito yung from national government na mga experts sa bamboo plantation. So binigyan nila tayo ng manual, no? Manual na ito ng pag-establish and pag-develop ng bamboo management of selected erect bamboo species. So, hopefully, 3 days na ito. Maraming matutunan ang ating mga kababayan. Unang radyo, unang balita. Nagpasalamat naman na si board member Kahal Jakitag sa suportang ipinakita ng kanya pong mga kasamahan, lalo ng provincial government kay Gob Dato Ali Mitimbang at kay Vice Gob Sheikh Hisham Nando sa kanyang kampanya na magkaroon po ng malawakang pagtatanim ng giant bamboo dito sa 25 na mga bayan sa Maguindanao del Sur. Unang radyo, unang balita. Establishment niya ba bamboo plantation establishment. Ga usto siya na manabuk ka gerita o na bamboo niya na maraka mo na kataganin man. Yan to kina pagitong sa niya ba bamboo plantation na niya. Nakagina siya sa mitigation tiga na climate change mitigation. Na ikisabi niya mabagal kamana po niya vetiver grass. I-roots yung ba sa didarm. Now, another pa rin na kinakuha na ito na income siya sa bamboo. Now, kung na ma-approve so environmental code siya sa probinsya ng Maguindanao del Sur, na-approve so ordinansa namin to sa Bottle Guasan Marsh, na-approve so Mining and Regulatory Board. So, siya sa environmental code ito ng Bitiagere Reforestation. Number term ko na the best flood control is to protect the remaining forest. Number mga term ko nansan Nasa ko na, nakagina ka protekta sa remaining forest, na kanang tubo. Sa maya, mapasad ang tupipitya namin kay Bison to, no, mapasad nani kapapaggasya sa Wasega, niya sa Ligwasan Mars. Unang radyo, unang balita. Oras ganap ng 5:43 na po ng umaga. Sa mga dagdag pa rin pong balita natin. Kahapon natuloy pa rin yung Blue Ribbon. Yung hearing, hindi na Blue Ribbon dahil sa labas na po ito ng Senado. Ano ba ito? Hearing lang. Na kung sana ito po ay pinangunahan na walang mga senador dito kundi yung dating congressman na si Mike Defensor at iba pang mga nagtanong dito sa 18 mga marino o dating Marines at nadagdagan pa sila, hindi na sila 18 kundi may 4 pa, so 22 na sila na kanila pong isiniwalat yung kanilang naging role noon na tagahatid ng mga maleta sa mga mambabatas. At may mga naidagdag pa silang mga nabanggit kahapon na tulad ng COMELEC chairman at ang senador si Kiko Pangilinan at ilan pang mga media at ibang mga politiko pa, pati yung Pangulo ng Pilipinas ay kanila pong sinabi, pinangalanan ng dating bodyguard ni dating Congressman Saldico na si Pangulong Bongbong Marcos na nila ay kabilang sa mga dinalhan ng mga maletang pera.
Ayon sa isa sa mga dating sundalo na humarap sa press conference sa Mandaluyong City, dinala mismo nila ang mga maleta sa Ilocos Norte. At mismong si Kong Sandro Marcos anyang tumanggap ng maleta. Unang radyo, unang balita. Sa kanan, ano ang kaugnayan ko doon sa pag-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos? Ano po kasi nung time na yun, May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 paleta na large ang Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate hangat sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate number LFX888. At sa kabilang abang po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. At yun po yung dinala nila sa ating tubig at sa kami po sa Lingkod sa Ilocos. Unang radyo, unang balita. Press conference na pala nangyari kahapon ito sa mga 18 dating Marines at may 4 pa na karagdagan. Ika nilang binanggit na si Pangulong Marcos. Aba, kahapon iginit naman ni Pangulong Marcos Jr. na korupsyon na isa sa pinakamabigat na kasalanang nagagawa laban na sa taong bayan at dapat na managot ang mga opisyal na sangkot dito. Narito ang Pangulo. Unang radyo, unang balita. Those who are found to be Patay on patay. To be part of this system of corruption, that they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people, because what they have taken is not my money or your money or a company's money. It's the money from the people. And that is the worst sin of all, as far as I'm concerned. That's the worst form of corruption, as far as I'm concerned. And so, yes, there could not be a more serious subject in the discussions in my government right now. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras ganap ng 5:46 na panang umaga. Tatak RMN. Balikan natin yung ating mga kasamang radyoman na kumala po ng balita dyan sa bagay ng Kidapawan, isang ginang patay matapos na mabaril kahapon habang nasa loob ng kanyang tindahan. Ating nakuha na sa detalye sa radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Patay on the spot ang isang 74 anyos na babaeng negosyante matapos pagbabarilin ng di pa nakikilalang mga sospek sa Quezon Boulevard ng Barangay Poblacion, Kidapawan City sa North Cotabato kahapon. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Consolacion Badik, senior citizen na negosyante ng empty sacks o sako sa syudad. Ayon sa paunang investigasyon ng kapulisan, nasa kanyang tindahan lamang ang biktima nang biglang lapitan ng mga sospek at walang habas na pinagbabaril sa katumakas. Lumalabas din sa paunang investigasyon na tinangay ng mga sospek ang kwintas ng biktima bago tumakas sakay ng motorsiklo. Patuloy naman na nagsasagawa ng follow-up investigation at hot pursuit operation ang PNP upang matukoy at mahuli ang mga sospek habang blanco pa ang mga ito sa maaaring motibo ng naturang krimen. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul. Samantala, 2 kataong arestado sa bypass ng Police Station 3 sa Mother Barangay Tamuntaka. Sa kanyang follow-up report si Radyoman Dato Ebs Abang. Ronda Presinto. Arestado ang 2 katao matapos kumagat sa drug bypass operation ng Police Station 3 Drug Enforcement Team. Alas 13:30 kahapon sa bahagi ng Purok, Barrio Bago, Mother Barangay Tamuntaka, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 3 Commander Police Captain Cleby Kabutay ang mga suspek na sina Alvin Embong, 40 anyos at Badrudin Ismael alias Gardo,
37 anyos kapwa residente ng Purok Kinagatan sa Barangay Kalanganan 2 sa Lungsod. Nasamsam sa transaksyon ng isang malit na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.1 gram na nagkakalaga ng 680 pesos. Sa kulungan ng bagsak ng dalawa at maharap ang mga ito sa kasong paglabag sa RA 9065 na isasampa laban sa kanila. Kasama mo sa DXMY 90.9 Arimen Kota Bato, Radyo Maneps, Abang Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Eb sa balitang yan. Samantala, may 200,000 o 2,500 na mga benepisaryo sa SGA tumanggap ng tulong ayon pa kay MP Butch Malang. Sa detalye sa Radyoman at Maestro Rahiban Sow. DXMY Tatak Arimen Report. Umabot ng 2,554 na benepisaryo mula sa sektor ng mga senior citizens, solo parents at person with disabilities ang nakatanggap ng social assistance, livelihood at economic support sa ilalim ng Special Graphic Area Social Protection and Livelihood Support Program. Saklaw ng programa ang mga barangay ng Damatunan, Nabalawag, Ulandang, Kudarangan, Kadigasan, Dungguan at Kadingilan. Kabilang din sa mga nakinabang ang 1,941 na senior citizens, 520 solo parents at 73 mga PWs. Ayon kay Special Graphic Area Administrator MP Butch Malang, layo ng programa ay upang mapalakas pa ang social protection at mabigyan ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan ang mga vulnerable sectors sa komunidad. Pinuri ang suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Magakua, MP Butch Malang at Jonalyn Gayak Sumlay sa matagumpay na pagpapatupad ng programa para sa libu-libong benepisyaryo ng bayan ng Nabalawag. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Balikan natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report sinasabing MAFAR. Al-Aman Islamic Bank nagkaisa para palawakin ang Sharia complaint na serbisyong pinansyal sa Bangsamoro. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangot. DXMY Tatak Arimen Upang higit pang mapahusay ang patuloy na pagpapatupad ng MAFAR Lands Program para sa mga magsasaka at mangingisdang Bangsamoro, nagsagawa ng exploratory meeting ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR at ang Almana Islamic Investment Bank of the Philippines o AAIIBP. Nagsilbing pagpapatuloy ang pulong ng umiiral na pakikipagtulungan ng MAFAR at Al-Amana Islamic Bank na nakatuon sa higit pang pagpapahusay at pagpapalawak ng paghahatid ng Sharia-compliant na tulong pinansyal para sa agricultural beneficiary sa buong Bangsamoro Region. Nakatuon ang talakayan sa pagpapalakas ng umiiral ng mga kasunduan sa pagpopondo, pagpapahusay ng mga mekanismo sa pamamahala ng pondo, pagpapaunlad ng mga sistema sa pagpapalabas ng pautang, at pagpapalawak ng saklaw ng programa upang mas maraming magsasaka, mangingisda, kooperatiba at asosasyon ang makinabang. Sa ilalim ng MAFAR Lands Program ay maaaring makatanggap ng hanggang 100,000 piso bilang working capital ang mga kwalipikadong kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka at mangingisda upang mapalakas ang kanilang agribusiness. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating isilipin muna resulta ng draw ng PCSO kahapon na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2 Swartres 987, 5pm naman na Swartres 011, 9pm naman na 086, for 6-digit naman na loto kagabing alas 9, 747 089. Ang tumay 089 na sa milyones na pa-premyo, 642 na sa 30.5 million ng jackpot prize. Winning combination natin 16, 32, 37, 39, 38, 35. 649 naman nasa 30.7 ang jackpot prize. Winning combination 02, 17, 33, 36, 20 at 28. Sa Ultra Lotto nasa 128 million ang jackpot prize. 658 winning combination 51, 05, 48, 55, 08 at 26. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na numero na yan. Good morning kay John Benson Samson, kay Bayan Makulso Mitimbang Waya, kay Dato Tong Waya, kay Ronnie Gamit, kay Hadja Podsiacho sa Dato Piang, kay Simbay Adam, kay Bedstar Anton ng Panatan at kay RR Linas, kay Sagira Ali Sulaiman na good morning sa Dato din sa Semba,
at kay Asroy Coderat ng Damatog at kay Antelino Mansula sa Dato Unsay. Balitang Showbiz. Balikan natin sa Radyo Monday si update naman sa mga Marites. May bagong negosyo na naman ang viral pares vendor na si Diwata matapos niyang buksan ang sariling salon at barbershop sa 13 Martires, Cavite. Formal na binuksan ang kanyang bagong negosyo nitong linggo kung saan agad niyang inanunsyo ang promo na 50% discount sa mga magpapagawa ng buhok. Nilinaw naman niyang tuloy pa rin ang kanyang negosyong paresan. Agad namang dumating sa opening ang content creator na si Rendon Labrador na nagdala pa ng sorpresa para kay Diwata. Sa halip na bouquet, bulaklak na ginagamit sa lamay ang ibinigay ni Rendon na ikinagulat ng viral vendor. Nagyakap din ang dalawa matapos ang asaran ng iba pang vlogger at mga taong naroroon. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Good morning kay Sir Dats Aragasi at kay Sir Teng Abdul Karim sa bagi ng Super Area. Susunod na sina Radyo Man ni Sim Erwin Kabilbigan at Radyo Man Web Sabang. Sa programang Straight to the Point, ating naging partner this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Aswan, Tatak Ariman.